Papansin mo ang madalas ng pagbabago. Marami ng bayan at buhay ay sinalanta. Nakakalbong bundok, gumuguhong lupa, di na mapigilan ang pag-agos ng luha. Kaya magtanim-ibig, tayo nang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, makasakay ng kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Kaya't kumilos na, imulat ang iyong mga mata. Mga hayop at halaman sa ating di umaasa. Lahat nakasalalay sa ating mga kamay. Pag-ibig, hibat, hala ang magiging gabay. Tanim-ibig, tayo lang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkasakay ng kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Ay, hindi biro ang mga puno, hindi biro ang mga sakunan, ipagsasawalang tibo. Tayong mga tao, tayo ang pag-asa. Kumilos tayong lahat at magsama-sama. Huwag hayaang mawala ang kaloob ni Bathala. Ang lutiyang kinabukasan, huwag hayaang masira. Ito na ang ating handog sa susunod na henerasyon. Ito ang tanging solusyon, ito na ang pagkakataon. Ngayon na ang panahon. Tayo lang magtanim. Tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkasakay ng kalikasan. Tanim-ibig, tuwing-tiyan ang ating kinabukasan. Matutunghayan po natin ngayong umagang ito, wala pong iba ang ating kalikaster. Bakit yung kape yung naisip natin? Ang kalikasan sa kanang PA. Siyempre, yung mga kalikaster natin, lagi yung merong kasama. Alam naman nyo kung sino ang laging kasama niyan. Ang pinakagala dito sa ating programang ito, walang iba. Ano po? Ang ating pong proud from Dingala, si Rex Punsalang. Natin pupuntahan sa Kamali.
Marina Calicaster, Perry Abulencia. Bakit yung kape yung naisip natin? Ang kaming kalikasan at saka ng teenage. Ito kanina sa akin ay nung pumunta po ako sa Rain ng 2011, nakita ko po ang malaking bahagi ng kanilang mga lupain ay Idol o yung Tiwawang. Isa pa ay talagang nakadbo na yung kanilang mga pagkubatan. Kaya naisip ng kaming kalikasan sa kanilang tagawan ng pagsaka na kape. Kasi po ang kape daw ay napakagandang alternative ng kabuhayan. Ito po siyang pang-mitigate o yung para mabawasan yung pagkakalbo ng ating mga kapatid. Alam nyo, ang kape tumatagal po ito hanggang 70 years. At napakatagal na pakikinabangan. Hindi po ang kakao. Matagal siya mga 30 to 25 years na pakikinabangan ng mga tao. Kaya po ito yung napili namin. Yung response po naman ng mga tao dito, yung ligasan, sa proyekto ng ligasan at ng CL, ay positive po naman. Kasi sinasabi nila na napakalaking tulong sa kanila ng proyekto nito. At sa mga darating na araw ay natutuwa sila dahil pakikinabangan nila ito. Ako po si Perry Abulencia, Calicaster, Tanim TV. Si Brom Tingala, nagpunta naman ng Lokban, Quezon, isa sa pinakakilala at dinarayong bayan sa Quezon. Kilala ito sa tanyag niyang Kamay ni Jesus, o mas kilala sa tawag na Grotto. Kilala rin ang Lokban sa kanilang masasarap na pagkain tulad ng Lokban Longganisa at Pansit Habhab. Isama mo pa ang kanilang makulay na festival, ang tawagin ay Pahiyas. Ang una niyang gagalaan, ang SLSU o Southern Luzon State University. Magandang umaga na naman sa lahat ng manonood ng Tanim TV. Ngayon, dito tayo sa Tukban, dito tayo gumala, kasama natin si Baboy Gala. Siyempre, ang inyong lingkod na si Provincianong Gala ay dito naman nagpunta sa SLSU. So, hindi pa tayo magkamali, no? Kasi sobrang ganda ng school. Pero bago tayo magsimula, pupuntahan natin si Doktora Cecilia Gascon, ang president ng SLSU. So, alamin natin kung paano at ano ang kanyang mga project, mga proyektong ginagawa para sa buong school na to.
parang Dolores. Kasi parang tinapos Banahaw. Inalam-alam natin na pinakiramdaman natin ang lamig kaya tinanggal ko yung sombrero. Tara, pasok tayo sa loob. Tanungin natin si Doktora. Like to share the mission of the university. Ang mission namin is we are committed to build people, provide quality education, and promote a healthy environment. Binanggit ko yun dahil lahat ng ginagawa namin is naka-anchor sa aming mission. So, to answer your question, ano yung mga ginagawa namin patungkol sa environment? So, pwede ko i-divide yan into 3. Una, yung aming activities sa Mount Banahaw. Meron kaming ginagawang biodiversity assessment sa different plants, animals, insects, in Mount Banahaw. So, ngayon, we are concentrating in Lucban. However, in the past, mayroon na kaming pag-aaral na ginawa sa parte ng Dolores at sa iba pang mga towns ng Banahaw. So, that is one. Another, meron din kaming ginagawa na rehabilitation doon sa landslide area which was created during the Typhoon Basham in 2010. So, ito ay 4 na ektarya na nagkaroon ng landslide sa area ng bundok ng Banahaw, Lucban, and elevation na 1,700 meters above sea level. So, ang ginagawa namin dyan, nilalagyan namin siya ng geotextile. Tinataniman namin ng halaman suited to that specific area. So, we're able to get some funding from the DNR and from our good government landslide area. Another, yung aming botanical garden, which we will feature the native plants, animals, and insects of Mount Banahaw. So, ito ay sinisimula na namin. And, this is a potential ecotourism area, not only for the people of Lucban, but also for the people of Quezon Province and nearby provinces. Tapos, we also have the Clonal Nursery. This is in partnership with the Department of Environment and Natural Resources, and this is in support to the National Greening Program. So, anong ginagawa namin doon sa Clonal Nursery? Meron kaming, the Clonal Nursery is specific for native species of trees in the country. So, right now, we have the state-of-the-art facility for the Clonal Nursery, and successful na kami doon sa pagpapatubo ng through cuttings ng makaasim. We have also some dipterocarps. We have also batikuling, kamagong, and rarang. So, successful na kami sa pagpapatubo ng mga pagpapalaki ng mga halamang ito through clonal production. And meron din kaming nursery of native trees. So, bakit namin ginawa na specific yung nursery namin sa native trees? Kasi lahat ng reforestation activities ng university, doon kami kumukuha ng species sa native sa nursery namin of native trees. So, that's one. Banahaw. Pangalawa, we are participant to the National Aqua Silviculture Project of the Bureau of Fisheries and Agricultural Research, which is in Alabat, Quezon. So, 90 hectares na yung aming nataniman ng mangrove propagules doon sa Alabat. And last, of course, since 2003, we are doing the Institute of Environmental Governance. Ito ay training of the barangay officials dito sa paanan ng Bundok Banahaw. So, yun yung mga environmental programs ng university. Sa tingin ko, maganda yung impact ng IEG program natin. Kasi kung inyong titingnan, yung mga barangay officials, alam nila kung anong gagawin nila. They can plan for themselves. Kung ano ba yung gagawin nila dun sa mga barangay nila na nasasakupan ng Mount Banahaw. So, hindi katulad ng dati, hindi sila marunong magplano. Ngayon, marunong sila magplano. Pangalawa, which is very important, is naging partner natin sila sa pangangalaga ng Banahaw. So, hindi sila katulad ng dati na walang alam o kaya hindi nalalaman kung anong importansya ng Banahaw. Ngayon, partner natin sila sa conservation and development ng Banahaw.
we are utilizing the facility to teach the students on how to do clonal propagation and how to raise native trees doon sa aming area. Para pagdating nila, graduate sila, pwede silang, they can also have this facility, they can also engage in clonal propagation, or kung ma-employ sila sa government ng government organizations, at least sila ay capacitated. Ang vision ng university is Banahaw, so kino-concentrate talaga namin sa Banahaw area. So we have 9 municipalities naman and 1 city in Banahaw. So yun yung area na pwede namin galawan, pwede namin tulungan. Ang ating kapaligiran ay ipinamana sa atin. So, at ito ay papamana naman natin sa mga susunod na henerasyon kung tayo ay wala na. So, sana pagtulong-tulungan natin pag-ingatan, pagtulong-tulungan natin pangalagaan para maganda naman ay pamamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa apo ng ating mga apo. Gising na! Tanim TV na! Magandang umaga po. Nandito pa rin tayo sa Tanim TV. Kasama pa rin natin ang ating kaibigan si Gala. Pero siya ay nasa loob ng SLSU. Siyempre, may activity siyang inatinan. Pero ako ay nandito. Ako nga si Baboy na Gala at naghahanap ng may meriendahin. Bukod sa mamahaling store na to, may nakita kami kakaiba. Ano kaya yun? Ang pansit papas ni Nanay. Sarap. Palasa. 10 piso lang. Ang sarap. 10 lang, oh. Nanay, isang pansit nga dyan. Hindi, isang pansit na sigaw ulit. Pansit! Pansin yung pansit na bak. Ikaw number 1 sa Lumban. Tissue. Hindi. Pagkatapos yan, Ganun pa yun. parang wala lang kasi. Pansit! At sa susunod na Sabado, abangan natin ang masarap na langgonisa ng Echo and Ellie. Kasama si Baboy Gala. Makikita natin dyan ang iba't ibang paninda sa Lucban, Quezon ng mga native products. Abangan din natin ang Clonal Nursery ng SLSU kung saan kinoklone ang mga punong kahoy para mapadami pa sa bundok Banahaw. Oo, pero meron that is true. Kakapanayamin din ni Plomding Gala ang isang guro na si Bidibining Katrina Engay upang galain nila ang high-tech na nursery ng SLSU, ang Clonal Nursery. Siya po ay ginagawa po sa loob ng laboratory. May tissue culture po tayong tinatawag. So yun po ginagawa nila dito. Nag-start siya 2012, mostly more on macropropagation. Pwede bang kamukha ko yung puno? At ang mas dapat nating abangan ay ang taong marami nang naipasang batas, marami na natulungang mga kababayan at kilalang tagapagtanggol ng kalikasan. Ang buhay na alamat ng Quezon, Attorney Oka Santos. Hindi na pwede tayo magtakip ng mata. Halika na at makinig sa Huntahan sa Kamali. Muli po, magandang umaga na naman sa inyo. Ano po? At sa araw na ito, sa umaga pong ito, ay tayo ay mukhang magigising at tayo ay sasaya. Dahil po siyempre, kasama na naman natin ang pinakang paborito natin na laging kasama po dito sa Tanim TV. Ano po? At pinapanalangin nating makasama dito sa ating programa sa susunod, sa mga susunod na panahon.
Siyempre po, walang iba, pabatiin na natin, si Attorney Sheila De Leon. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nanonood, at sa lahat po ng ating mga nakikinig sa radyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, magandang umaga rin po, Attorney Sheila. Alam niyo po, siyempre, hindi kompleto ang huntahan dito sa ating kamalig kung wala si Kuya Gadi, ang ating tagalait. At si Kuya Bibot naman po, ang laging abala sa ating masarap na kape. Dito, siya po kasi ang host ng pinakamay-ari ng ating kamalig na ito. Parang gustong bumati ni Kuya Bibot din eh. Binabati ko po ang lahat ng mga manonood. At siyempre, ang aking asawa at mga anak. Parang talagang Parang mga anak at mga asawa? Mga anak. Ah. Mga anak. Mga anak. Mga anak. Sige, okay. Talagang love na love ni Kuya Bibot. Yan ang ulirang ama. Ano po si Kuya Bibot. Hindi ko alam kung uliran o ano. Sige po. Okay. Ngayon, Kuya Gadi, napakahaba ng listahan natin na ilabas mo na yung listahan natin dyan na ating itatanong dito sa ating walang kupas na abogada na tagapagtanggol ng kalikasan. Salamat po kay Atty. Sheila De Leon at siya po ay muli nagpaunlak para sa ating makapanayam kaunay po sa kanyang ginagawa bilang isang abogada. Atty. Sheila, pwede po bang ipaliwanag natin ano po ba yung ginagawa ng isang abogada bilang isang law enforcement? Oo, alam niyo sa tanggol kalikasan ay kakaiba po ang ginagawa ng isang abogado o abogada kumpara po sa mga iba pong mga abogado na nagpa-practice. Ang prinsipyo po kasi ng tanggapan natin, kaming mga abogado na nagtuturo o nagsasanay sa lahat ng mga law enforcer sa ating banday dagat, banday gubat, sa PNP, bago kami magturo kung paano ang tamang pag-aresto, paano ang tamang panghuli, ano ang mga violation na ipafile sa korte, kailangan kami mismo ay ma-appreciate namin kung ano yung nangyayari sa actual law enforcement. Kaya required kami na kailangan mo ng on the ground. Alam namin yung actual, paano ba nang huhuli ng kumbaga sa bundok, at paano ang illegal logging. Pagdating naman sa dagat, syempre kailangan din sumakay sa bangka. At alamin na paano ba nangyayari yung active fishing gear na pinagbabawal sa loob ng mga municipal water. So kailangan nating sumama sa lakad, madaling araw at magdamag, at kailangan din nating sumama sa dagat ng gabi kung kinakailangan 24 hours para lamang nakikita natin at nagagabayan natin yung ating mga tinuturuan ng tamang proseso ng pag-aresto. So ano po yung mga proseso na pinagdadaanan? Halimbawa yung gusto natin manghuli, marami tayong nakita na violation na pag napastangan sa ating dagat, gubat. Ano po yung mga batayang legal na pwedeng angkinin ng isang manghuhuli? Para kumbaga Bilang law enforcement. isang law enforcement. Law enforcer sa ating karanasan, nakasama ko rin si Kuya Jay. Yung kung natatandaan natin yung ating malaking huli sa Sierra Madre, yung nagtayo pa si Secretary Reyes noon ng DNR ng isang Oplan Baykuran. Yan, kung saan dito ay iba't ibang ahensya ng gobyerno ang ating katulong. Meron tayong mula sa PNP, meron tayong galing sa AFP, meron galing sa mga taga-community, meron tayong mga informants din sa mismong mga IPs, yung ating mga kapatid na katutubo. At syempre kinakailangan unang-una ang talagang proseso niyan. Pag nakahuli ka, dapat ipa-file mo, magpa-file ka ng kaso. Mabilis ang proseso nun. Para dito na nakikita ng mga illegalista na talagang seryoso ang ating panghuhuli. So yun po yung unang habang kailangan mag-file ng kaso, kaugnay siya nasa kung ng mga paglapastangan ng violation na ginawa sa pagpipagpulo sa pagpupunto ng kahoy. Basta nahuli mo. Oo, basta nahuli, kailangan talaga natin i-file. Yung po yung unang hakbang. Oo, at kumbaga, yung panghuhuli, hindi natin dapat ipagpabukas pa kung kailangan nating, meron tayong reglementary period na tinatawag na within ganitong oras, kailangan ma-file mo na. Bakit natin ginagawa yun? Para masabi natin na seryoso ang ating panghuli. At syempre maalis yung isipan ng mga tao na hanggang panghuli lang naman yan, hindi naman umaabot sa korte. Kaya dapat turuan natin ang ating law enforcer na i-file ka agad. At dito maiiwasan mo din, Kuya Gadi, yung sinasabing pag-impluensya ng mga politiko. Natatawagan yung pulis. So walang rason na ngayon para sabihin na huwag i-file ang kaso o i-withdraw mo ang kaso sapagkat sinunod mo yung tamang hakbang. At syempre mahalaga din, Kuya Jay, yung role ng ating mga taga-community dahil sila ang nagsisilbi nating tenga
at mata sa Information. sa information dun sa mismong pinapangyarihan ng krimen. So meron tayong ganong kailangan natin sa law enforcement yun na yung tulong sa information ng ating mga kababayan sa baba, sa mga taga-barangay, pinapaabot dun sa mga law enforcer para naman makapagplano yung team na pupunta dun sa lugar. Kagaya ngayon, Kuya Gadi, meron ngayong nangyayaring hulihan sa Alitao, sa bahay ng Tayabas. At ito ay galing sa sakop na protected area. At ang huli nating kausap dun sa ating mga bantay gubat na sa ilalim ng, siyempre, ng tulong ng ating menro doon, si Menro Sibenok, ay may nahuli na sila doon na merong dab na nakuha na doon sa mismong naghahunt. Ano na huli? Sabon? Hindi, yung lumilipad ba na mga ibon doon sa mga mga endangered, mga wildlife. Nililigo kasi si Oo. Kaya naalala niyo yung dab. Yung pang whitening yun eh. Kaya mo bakit? eh, no? Kala ko kinukumpis ka yun. Yan, baka mga hindi ipakalapating baka hindi natin gubat, alam na yung mga Kulo-kulo. Oo, yung mga pag-hunting, hunting Punay. Yan, yung noon kasi yung mga airgun, yung akala natin ay hindi pinagbabawal, pero bawal po Di yan ba, lalo na sa protected area. May marami ako nakikitang may bahay na may mga huling ganon. Paano yung mga ganong, may mga hinuhuli sila, binabarel? Oo, Dapat una-una syempre. Illegal ba yun? Oo, meron tayong iba't ibang kategorya o classification ng iba't ibang klase ng buhay ilang o ng mga wildlife. Meron tayong nakabilang sa mga critically endangered, kagaya nung Kuya Jay, yung ating general nakaraan, yung mga monkey-eating eagle, si Maligaya. Dahil nahuli sa barangay Ang Maligaya. pinakamalaking Philippine eagle in captivity. Oo, yun. Si Mayor Rosol. Oo, yan. Number 1 yan na Sama tumulong natin sa yan. atin. Siya talaga yung nanguna. Sa Good morning General po. Nakar. Good morning po, Mayor. At yung General Nakar na yan, imagine mo yung sighting ng monkey-eating eagle ay hindi malimit. Madalang nating makita. Kaya talagang nung nireport sa atin yun ng Mayor Rosol, punta kagad yung team. Kasama pati natin siya. Oo, kasama natin siya. Kahit ang daan doon ay lubak-lubak, doon sa papuntang barangay Maligaya, ay nagawa natin ng paraan na mahuli talaga yung tao na nanguha at magbebenta ng monkey-eating eagle. So may classification tayo hanggang doon sa tinatawag nating vulnerable, endangered, at saka ngayon yung gecko, yung tuko, yan. Na dati hindi siya kabilang o classified sa Yung kapitbahay mo, natago na kasi tuko ang bansag sa kanya eh. yan ang kumbaga aphrodisiac daw at binebenta sa black market. Parang may gusto kang itanong, Kuya Bibot, may dinodrawing ka eh. Hindi, meron ako nakita yung may kaso may kaso. na hindi ko naman may drawing ng maayos. Kaya napapatingnan ko sa'yo, ano bang kaso yun? Yan, ano natin. Ito muna ang inyong... Ay talaga, Exhibit A. Ito muna ang inyong titingnan, ha? Okay. Ano ang kaso yan? Ito? Yan lang kaya kong i-drawing eh. Yun daw yung nakita Oo, niya. ano yung kaso niyan? Sino papawid ba yan? Hindi eh. Top view ba yan, Kuya Bibot? Hindi. Parang hindi ko mahina ata ako sa abstract. Ano ba yan? Ito ay... Top view? Alam mo, Kuya Bibot, Top view. Abogado yung ating kausap. Puno. Puno? Oo, Ginagawa alam mo ko na, pinapower so ito yung ginaganon. Ayun. Pala yun. Anong kaso niyan? Ano ba yung magtatakbuhan agad? Paano ba huhulihin yan? Iikot ba yung mga pulis dito? Bawal po ito, PD 705, illegal cutting. Yan. Aktual, Aktual. Oo, aktual yan. Aktual na pagtutroso. So, kaso nila illegal Pag nakita mo po yan, anong dapat pag gamitin? kung halimbawa kayo yan, mga bantay gubat, karaniwan, mas maganda kung tatawag agad tayo kung sa barangay yan, barangay tanod, at barangay captain, para naman kumbaga hindi ikaw basta lang mag-isang manghuhuli. Dahil syempre, ang prinsipyo din natin dyan, dapat yung safety muna din ang manghuhuli. Baka mamaya tayo ang... Yan kasi huhulihin mo kung kaya mo. Oo. Yun na ibig sabihin Baka tayo ang lagariin dyan, Yan. Kaya, tawag agad tayo ng taga-barangay. Pagkatapos si kapitan, ang gagawin ni kapitan, hahanapan ng papel. Kung walang papel yan, walang permit to cut, ay di aaresto na ni kapitan at dadalhin sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Or pwede si kapitan, diretsong ihabla. Kung meron silang kasanayan na magawa ng mga salaysay. At napakahalaga din po ng role ng DNR para unang-una makita kung walang permit. Anong klaseng troso ito? Ito baga ay ipil-ipil? Kamatis Lara? yata. Yan. At para
anong sukat niyan para din malaman natin Anong kung kahoy magkano. yan? Mala, kamatis. Yan, kung magkano ang Oo. bilihan yan. Oo. Hindi na po ang ibon. Attorney, gusto ko lang pong malaman ulit kung halimbawa, yung barangay official hindi sumama, ano po pa yung pwedeng alternative na pwedeng gawin para ma-document yung pagpuputol? Oo, kung halimbawa po at hesitant din ang ating Hindi mga sumama. taga-barangay, ang pinakamaganda syempre, picture. Ayun, Picture, isa sa mga. alamin ang mga identity ng mga tao, sino ba yung mga taong yan. Pagkatapos, pumunta na ng DNR para mahingi ang kanilang Pero assistance. dapat Kuya Bibot, hindi ganyan ha, hindi ganyan na top view ang Oo, top view. yung Kasi magkakahirapan. nasa dulo ko ng Akala ko nagbebenta yan magkataho. Akala ko magbibiro na naman si Kuya Bibot, yung pala seryoso nga. Pwede totoo bang pala. alimbawang manghuhuli para talagang kilala mo kami, CCTV yung puno? Parang medyo tatanong natin sa MMDA yan. Ano naman yan? Ito. Alam ko na ito. yan? Ito kasi, ito, naranas ko rin ito. No? Ah, Dahil nakakasakay din tayo dyan. Ito bangka, di ba? Kuya Ba? Bibot? Saging At yan. ito ay, nahulaan. ito ay nagdidinamita, explosives. Oo, ito. Oo, yan. Isda. Tap Yan. Tap- Tumalsik ang mga isda nung nagpaputok. Mm. Yan yun. At ito po ay napakalaki ng ng penalty, section 88 Magaling talaga ng mag-drawing si Kuya Bibot. Oo, magaling. Ito po, bawal na bawal po ito. Ito pong paggamit ng mga explosive o pampasabog o kagaya po ng dinamita sa pangingisda. Alam niyo po ba kung bakit mas mataas ang penalty nito kaysa yung simple halimbawa ay Bakit po kaya? taksay? Sapagkat pag gumamit ka ng pampasabog, ang sinisira nito ay mismong bahay ng isda, corals. Ang corals na pag yan ay namatay, ang pag-form at pagbuhay ulit niyan ay mga century. Ilang daan na thousands of years. Lalo yung table corals. Bago ka makabuo ng ganong corals. Kaya, ito talaga mataas ang penalty. Dahil ayaw naman natin na mawawalan ng tirahan yung isa sapagkat ang mga isda ang nagbibigay ng hanap buhay sa tao. So, ang gusto natin, tuloy-tuloy yung hanap buhay ng ating mga mangingisda. Kasi habang mauubos yung mga corals, liliit yung tirahan ng mga isda, panganakan, kainan, mawawala yung mga isda. Oo. Mawawala ng hanap buhay yung mga mangingisda. Kaya kailangan siyempre isipin ng ating mga mangingisda na hindi dahil hinuhuli kayo para mawalan kayo ng hanap buhay, kundi para humaba pa at dumami at lumaki ang kanilang kita mula sa pangingisda. Pero mahirap palang maging mangingisda, nadami mong kalaban. Pati... Pati global warming, kalaban ng mangingisda eh. Pero kung gagawin, alam po ninyo itong ating karagatan, kaya kailangan talaga natin ng matinding pagbabantay dyan. Sapagkat pag meron ng disaster, kagaya sa Yolanda, sa Tacloban, ang unang-una nilang source of food ay ang karagatan. Sapagkat pag kumalma na, pwede na mangisda, Kuya Jay. Kaysa kung halimbawa yung galing sa mga puno, ay na-wash out lahat yun. Pero ang pangisdaan, kung maayos, kung ito ay hindi nasisira, pagkatapos ng bagyo, mga ilang oras pa lang pwede ka nang May bumala. pagkain na. So hindi Pero problema. ang hirap na sitwasyon ng mga mangingisda, bakit kaya hindi na lang sila mag-iba ng trabaho? Anong masasabi mo doon? Si Kuya Bibot kaya tanongin natin doon. Hindi ba sila pwedeng buligero? Okay. Sige po. Parang kung pinasasaya lang natin si Attorney Sheila, pero napakaseryoso po talaga ng yun. Napakahirap. Sila yung pinakamahirap ang kalagayan. Di ba sa karanasan niyo, Attorney Sheila, gaano kahirap mo nakikita talaga yung mga mangingisda, lalo na sa Bundok Peninsula? Sa Bundok Peninsula, yung unang-una, naalala ko pa ito nung pumunta ako sa San Francisco, Quezon. Pusit, pag binenta nila, mga 20 pesos lang per kilo. Konti lang yon. Pero pag binenta naman ng pinagbentahan nila, nung mga parang broker, ang kilo na yan ay 80, 120, 300. Grabe, At meron pa ako dung isang nakita na dinadala nila sa ibang bansa. Yung ating mga pusit na magaganda. Kaya lang, syempre, ang problema mo nga, dahil walang magandang serbisyo ng, parang yung link, paano mo ililink yung mga mangingisda, mababang presyo lang nila na ibibenta. Ibebenta yun, ibebenta, Ako na, hindi mo ako nalait doon yun. Ang problema nila, wala bang kumbaga yung suporta dun sa mga mangingisda kung paano mapapalaki ang kanilang benta dun sa mga pinaghirapan nila. Pero balita ko may mga yumayaman dyan mangingisda, saka yung nandun sa may tabi ng Siyempre, dagat. ang yumayaman talaga natin yan, yung mga kapitalista na masyadong malalaki na yung kanilang yung commercial, tinatawag natin na commercial fishing, na legal naman sila sa labas ng municipal water, Kuya Jay, Pero kung halimbawa,
kung madami ang isda natin, mas yayaman ang ating mga maliliit na mga isda kung talagang merong suporta sila dito sa municipal water, hindi pa sila nanganganib ang buhay. Na dun sa pumalaot dun sa mas malaking Malimit nga, nalayo na sila eh. Walang mahuli dito sa... sa Unisan, yung aking mga interview sa mga isda, sabi niya, alam mo, sabi kay Atty. Asis nung pumunta ang Bifan, huwag niyo na lang po kami bigyan ng lambat. Kami po ay tulungan ninyo para mawala po yung mga illegal. Ibig sabihin, pag walang illegal, masaya sila. So, yung Atty. Sheila, binigay po kanina yung mula gubat hanggang dagat, talagang napakaraming problema. Sa tingin po ba natin, kaya nating makontrol itong ganitong problema pagdating sa issue ng mga pagpapasabog, pagpuputol? Ano po yung mga pamaraan na ginagawa natin bilang isang law enforcement? Sa ating tanggapan, ginagawa natin dyan. Ito nung lang nakaraang linggo, first time na nangyari ito na napagsama-sama natin ang mga judges, yung ating mga huwes, yung ating mga fiskal, yung PNP, lahat ng mga ahensya ng gobyerno na merong law enforcement arm, para mapag-usapan nila ano ba yung nagiging problema nila para hindi maging successful ang pagpapatupad ng batas at pag nasa court na. So doon nagkameron ng pagkakataon ng ating mga pulis na kumbaga may bukas nila na ito po yung problema namin. Pag kami nang huli, bakit po nadidismiss, mga gano'n, At yung mga huwes din naman, parang sinasabi din nila na kailangan maging matibay ang mga ebidensya. At yung ating mga bantay gubat, ano ang kulang para sa pagsasanay. At pangalawa, yung logistics. Resources, mahirap namang patakbuhin mo ang ating mga bantay dagat, wala namang panggasolina, Kaya yun ang number 1 na lumabas dun sa forum na ginawa natin, resources talaga. Kaya kailangan mong bigyan ng malaking resource yung mga nanghuhuli natin. Para hindi na rin sila, kumbaga mabilis sa communication, sa gasolina, sa mga transportation. Mga insurance. Yan, insurance. Meron po ba tayong karanasan, halimbawa, isang municipality na sumusuporta sa ganitong mga programa, yung magkukulang sa resources, kasi habang tumatagal, tumitindi yung mga problema sa Meron usapin. pang namamatay na bantay dagat. Bantay dagat na binabaril. Meron pa tayo pating sinasampahan ng kaso, yung ating sa Lamon Bay, sa Atimonan, ang kaso nila, nakahuli sila ng huli sa putok. Nanalo na sila sa criminal case. Sinampahan ng harassment case doon sa Nabwa, sa Bicol. Noong nahuli nila, hanggang ngayon nasa Port of Appeals na tayo. At yung mga simpleng mga bantay dagat na wala nang pambayad sa abogado. Kaya ating kumbaga nire-represent natin sa court, tinutulungan sa usaping legal. Kung masyado po yung maselan yung usapin, kumbaga sa batayang legal, talagang akong isipin natin. Tsaka walang abogado sila. Si Atty. natulong naman sa kanila. Gano'ng karami ang mga abogadong tumutulong ngayon? Ngayon po, yung siyempre, lahat sa Tanggol Kalikasan, 3 po kami, pero naglumipat na sa ibang naging si Atty. Jan, napunta na sa prosecutors office, pero mas maganda po yun, nagkakampi tayo doon, kaya hindi naman, dalawa na lang kami ni Atty. Recto sa buong region po. At si Atty. Recto pa, konsehal pa yun ng bayan. Ang ating sakop ay hindi lang Quezon Province, pati yung ating Batangas Taal Lake ay binibigyan natin ng legal support hanggang sa Buhi Lake. Batiin natin si Atty. Ray Recto. Magandang umaga. Siguro sa susunod, ikaw naman dito. lalong namamayat yan. Ngayon, sa dami na ng kaso, nawala na pala si Atty. Jan. Kaya ang ginagawa natin, pinalalakas din natin ang ating mga law enforcement na maging mahusay pagdating sa usaping legal. Para halimbawa, pag ipafile ng kaso, kung siyempre konti lang tayong abogado, marunong parang na rin silang abogado pag nasa municipal trial court. Dahil alam nila yung paano mag-prepare ng affidavit, paano nila ilalaban ang kaso nila, ang ebidensya, sa paghahanda ng mga ebidensya, mga documentation. Kaya mahalaga talaga yung sasanayin mo ang law enforcement. At kaming mga abogado, ang kaibahan naman sa abogado ng tungkol kalikasan, yun na nga, dapat may karanasan sa pagpapatupad ng batas. Mahirap po kasing basta na lamang mag-train kung hindi naman ang abogado, hindi sanay din sa actual law enforcement. Sa inyo pong karanasan na to, Atty. Sheila, yung po bang ating mga pagtitraining, nakita natin na parang naging tagumpay, halimbawa doon sa mga area na pinupuntahan natin? Oo, lalo higit yung ating mga nadodokumento, itong ating, at least itong ating mataas na ang level ng kaalaman ng ating mga munisipyo na nasa laylayan ng Banahaw. Yan. Tama. At tuloy-tuloy yung kanilang pagbibigay ng mga kasanayan sa ating mga barangay captain. Kaya yung mayor, Dondi, yung ating IEG dyan sa Tayabas, katatapos lang ng first batch, Kuya Jake, sa kasalitsyon. Actually, nandun ako. Oo, ikaw sa mga salita ako tungkol sa lecturer pagtatanim. doon. Yan.
At yung second batch po natin sa 13-14. So, ibig sabihin, dire-diretso tayo ng pagkasanay dahil yung ating mga namumuno ay nagpapalit-palit din para masanay din sila, para sila na mismo ang nagbabantay ng kanilang sariling lugar. Hindi lang sa Banahaw, meron pa rin, di ba, yung tinik, yung Ayun, oo. malakas yan. Meron malakas tayong yan, isang tinik. grupo o asosasyon ng mga fish examiner. Kumbaga mga taga-suri ng mga isdang huli sa putok. At ito yung mga volunteer group din ito, mga galing sa gobyerno, mga nasa office ng MAU, at yung iba nasa PNP, yung iba mga nasa civic organization. Nagsama-sama sila, nagsanay, sinanay ng BIFAR, at pagkatapos lahat ng mga nakapasa sa exam, sila na ngayon ang katulong ng PNP natin, ng mga bantay dagat. Kung halimbawa merong mga tinatransport na isda, at sa tingin nila ay posibleng huli sa putok, sila nag-i-examine. Yung po bang proseso ng pagpa-file ng kaso, katulad din ba ng binanggit nyo kanina, yung sa gubat at sa dagat, yun po ba yung magkatulad lang sila? O may pagkakaiba po yung pagpa-file ng Bagamat kaso? may pagkakaiba-iba sa sa dokumentasyon, pero parang pareho dahil sa ating bago tayong batas, yung new rules, mga environmental procedure, Maganda Ito ma-discuss. ang objective ng bagong rules na ito na pinalabas ng Supreme Court, at isa si Attorney Anges Perez mula sa private sector na nakasama sa pagdadraft ng rules na yon. Ito talaga yung nagpapabilis ng proseso ng lahat ng prosecution sa mga violation ng mga cases tungkol sa environment. At kasama din dyan, syempre, yung ating depensa naman pag ang kinasuhan na yung mga law enforcer, yung ating SLAPS na tinatawag. So, nagpapabilis ito ng proseso ng pagdinig sa kaso na sa ilalim ng environmental cases. Kagaya nung, halimbawa, yung isa nating witness, dapat isang araw tapos siya. Hindi yung kagaya sa mga ordinaryong kaso na pag ikaw, Kuya Bibot, ang witness, sa araw na ito, sasabihin pa ng kalabang abogado, pwede bang ipa-defer? Because examination ay ilipat naman sa isang buwan. Imagine yun. So, hindi ngayon, hindi na-allowed yun. Dapat isang witness, isang araw, tapos na-cross-examine na. balbasado na yung suspect, At meron na rin Di ba na period kulong? para ang isang kaso ay dapat may desisyon na kaagad. Yan. Mas mabilis. So, mas madali pong proseso ang pinagdadaanan po. Yung law enforcement attorney sila, bukod sa masalimuot, mapanganib. Saan mo, gusto ko lang tanungin, saan mo hinuhugot yung tapang mo? Kasi, di ba, nakakaranas ka na, hinahabol ng taga, nakakaranas ka, siyempre, nabantaan yung buhay mo. Parang, saan mo hinuhugot yung tapang na yun? Doon na yata ako, sabi ko nga, pag nag-lecture ako sa mga mangisda, kayo ang dahilan kung bakit ako, naging matandang dalaga. Dahil, unang-una sa inyo na ako nagdalaga, at huwag naman sanang maging matandang dalaga ng tuluyan, Sapagkat syempre nung pag nakikita natin ang Pilipinas, at madami ang mahirap ay sa mga baybay dagat at yung malapit din sa bundok. Bakit ganun ang nangyayari? Yun naman ay pinag-uusapan natin tayo mga nasa kolehiyo. Actually, nakikita natin yung ganung disparity na bakit ang mga pag-aaral ko sa law school ng St. Andrews. Yeah, oo, bakit ang mga taong nakatira sa malapit sa resources ang siyang mahirap? Magtataka kayo. So yun ang nagbigay sa akin ng inspirasyon na kumbaga, pag nakikita mo araw-araw yung mga taong ganun, ay di dapat seryoso ka kung ano ang trabaho mo, kung ano ang trabaho mong papasukin. So, kung ako ay naging abogado at pinili ko ang naging abogado ako ng kalikasan, dapat natin i-ensure na gagawin natin trabaho natin na matutulungan na ang nakikinabang dapat ng mga resources ay yung mga taong nakatira sa malapit dito. At ito lamang ang tanging, kumbaga, resources na kanilang inaasahan para sila mabuhay. Hindi ka tinatanong ng iyong mga kapamilya kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari. Kasi siyempre, pag abogado ka, alam, yayaman na Oo nga. Di ba, alam, yayaman na Hindi ba natatanong? Hindi na sila nagtatanong pag binigyan ko na ng mga isdang binibigay sa akin, yung mga bayad ba? Hindi lang bayad, yung bilang pasasalamat, binibigyan tayo ng mga isda, ng isang araw lamang ay may nagbigay sa atin ng mga 4 na plastic ng tuyo at saka alimasag sa opisina, dilibre na aming tanghalian. Sardinas. Pwede bang doon na lang yung studio ng Tanim TV? Kumbaga, pag may mga gano'n na, Tuwing kailan pa rin talaga sa inyo yun? pag may mga gano'n na, okay na yun. At saka syempre, alam mo naman, ang pamilya ko ay gano'n din naman ang kanilang pananaw. Laging tinuturuan tayo simula bata pa na basta't kailangan tumulong at huwag manlalamang sa iba. Doon ba sa mga namimigay ng isda sa'yo, wala bang mga pugi-pugi, mga huli sa putok? attorney? Yun. Attorney.
Nagduling isda nga pala. Wala pang gayon. Ibig sabihin niya, Wala pa naniligaw na... Secret na yun, secret. Meron po ako, Atty. Sheila, na nakuha na isang mga isda din. Kaya daw naman din ginagawa yung magpaputok, wala naman silang mahuli dun sa mga area na dahil merong mga sabi natin, merong malaki ang panguhuli na ginagawa yung ibang mga may kapital. Kaya nila ginagawa yung nagpapaputok sila. Kumbaga, yung area na dapat isa kanila, nakukuha pa ng ibang mga... Oo, Parang protesta nila yun? Naagawan nila, ano? Nag- Kaya lang, naagawan po siyempre, nila hindi yun. naman po natin pwedeng idahilan na para ka din kumita ay gumawa ka rin ng bawal o illegal. So, isang uri din po ito ng panglalamang sa ating kapwa. At pag naging ganyan ang kaisipan natin, mahirap, diba, mahirap Hindi naman. patas. Oo, hindi patas. Yung po, Atty. Na halimbawa yung din po bang batasin na binabanggit ko, halimbawa yung gano'n kalaki yung lambat o yung batay sa Meron din po sa tayo, laki, no? sa yung kasi Paggamit ng lambat paggamit ng na... lambat, ganyan. Oo, yung pong ating mga maliliit na mata ng lambat, dapat lamang ang hinuhuli na yun talagang mga isda na sadyang hindi lumalaki. So meron tayong sukat ng ng lambat na dapat yun ang ginagamit. Para naman hindi niya mahuli yung mga pwede pang lumaki. Sa ngayon, Atty. Sheila, may datos ba tayo yung Tanggol Kalikasan tungkol dun sa gaano kalaki yung porsyento ngayon ng mga nahuhuli ng mga nag-i-illegal Oo, kumpara sa mga nakaraang panahon? ngayon, nung mga panahon na kasagsagan pa ang panguhuli, natatanda ko pa na may task force matatag, mga 300 cases ang ating napapay na kaso. Ngayon naman, medyo, kumbaga, kailangan pang i-revive yung siguro yung task force. Kaya, may mga area tayo na prevent kagaya nung Inner Lamon Bay, pero may mga season kagaya ngayon na madami ulit yung nagbubuli-buli. So may panahon na medyo bumabalik sa kasalukuyan dahil malakas ang alon. At syempre, yung ating mga bantay dagat dapat talagang kumbaga sa data walang ganung kalitalya at ganung ka-eksakto. Pero yung huling forum yung huling consultation natin sa mga mangisda ay yung season na bumabalik yung buli-buli. Kaya Ibig sabihin may banta na naman. kaya kailangan talagang maging aktibo na naman yung ating pagbabantay sa dagat. Meron na sa dagat buli-buli, may hero din sa school niyang buli-buli. Ano naman yan? Buli-buli ng bubuli daw. Nagbubuli. At meron tayong batas para maprotektahan naman Ayun, yung karahasan sa ating dagat at sa school. bata, Tamang-tama yan, yung karahasan sa kabataan, karahasan sa kababaihan. Naku, malapit ng March, iyari niya paano yung mga sitwasyong yan, na-highlight pa Oo, yung... na-highlight pa yung ating rape kay, Oo. Sino ba yung ni-rape doon? Si Bong? Si Denise. Si Denise ba ang ni-rape doon? Nakala Denise. Alam ko si Cedric ang nirip doon. Oo, mukhang maiiba yung ating maraming mga karahasan din ang nangyari, hindi lamang sa environment, at karahasan din sa mga kabataan. Parang ko environment din yung nangyari kay Bong. Ginalaw yung environment niya. Pero siguro nga, yung kumbaga yung binabanggit ni Atty. Sheila, parang mukhang maganda rin maging topic natin. Ano bang kinalaman niya sa ekonomiya? Anong kinalaman niya mga ganyang violation? Sa kalikasan din, pwede tingnan May pananaw po ba kayo tungkol doon? Dahil pag sinabi natin karahasan, siyempre magsisimula muna tayo sa pamilya. Diyan nagsisimula yung karahasan na sa tingin natin, minsan sinasabi natin yung ating batas ngayon, yung violence against women and children. Akala natin pag sinaktan lang yung babae o yung bata, saka lang merong abuse, merong violence. Pero ang hindi natin alam, pag hindi mo yung pinakain, wala kang ginawa nun. Inabandono mo, hindi mo pinakain, hindi mo binigyan ng suporta, krimen na rin yun at pwede na po nating ipadampot sa pulis yun. Kaya yung ngayon yung mga magkakahiwalay na mag-asawa, kahit di po kayo kahit lang po kayo live-in o kaya naghiwalay o nagsasama, pag ang lalaki nagtatrabaho ay hindi nagbigay ng suporta, ayun po yung economic abuse at subject din po yun sa criminal case. At pwede po nating ipadampot ng yung ating asawa dahil hindi nagbibigay na, hindi pinapakain yung ating mga anak. Kaya, Kuya Bibot, okay lang ba? Si Pa naman, Paring Gati, Walang dadampot dyan. si Paring Gati, wala papadampot. Marami akong dadampot, marami akong kasamahan dyan na nagmamahal sa akin. Oo, may pambili po ng alak at saka sigarilyo pero walang pambigay ng Sa pamilya. pambili ng gatas. Delikado. Yung economic abuse, bukod pa po dun sa physical abuse, talagang sinasaktan at may mga black eye. Yung pong economic
abuse ang hindi natin na bibigyan ng pansin sa ating mga pamilya, no? Kaya po obligasyon po ng mga magulang na pakain natin yung ating anak. Pag hindi natin nabigyan ng suporta yun po yung subject sa ating criminal case. At marami na pong nadampot yan, ha? At yung iba po kaibigan ko pa na naghingi sa akin ng advice na talaga po bang kasama sa violence against children and women, yung hindi po lang po ako nakapagbigay, kasama na ngayon yun sa bagong batas. Di ano po, Attorney Sheila, sa kabuuan po, meron tayong problema sa dagat, sa gubat. Ano po yung pinakamatinding problema na sabi natin, meron tayong climate change dati dito sa Quezon, mga bagyo. Ano po yung nangisa dahilan kaya nito? Parang ngayon, hindi na, no? Dati po binabagyo yung buong Quezon, ngayon Mindanao na. Sa tingin po ano yung Oo, nagbabago yung ating klima at ang tingin ko lang naman dyan, dapat hindi talaga tayo tumigil. Kahit pa tayo ganun kadapa, dapat hindi tayo tumigil sa ating mga tamang ginagawa. Sapagkat pag naubos pa naman yung tamang ginagawa, ay nakakaawa na po talaga ang Pilipinas. Pero naniniwala ako na malaki pa ang pag-asa natin. Kung baga sa kabila ng climate change, ay naandyan naman tayo patuloy nagtatanim. Diba? Kung pagtatanim, patuloy na po protekta ng dagat, ng gubat. At saka yun na nga, dapat din siyempre bilang mga mamamayan, hindi lamang sa gobyerno, dapat yung ating responsibilidad, yung ating obligasyon ay hindi nawawala sa atin. Kaya may pag-asa pa ang Pilipinas. Malaki pa ang pag-asa natin. Napakaganda. So, climate change yung isa sa mga nahihing talagang hindi lang dito sa Pilipinas nangyayari yung ganitong yung issue. simpleng halimbawa, Pangkalahatan na. yung contribution natin sa bahay, yung simpleng pagpapausok ng basura, dapat hindi na natin po ginagawa yung tayo ay sisilab. Dahil yung po ay nakaka-contribute. Kasama ba dyan yung mga sumulbaga? Ay, oo, dahil Naapektuhan yung ating mga ibang susunog. Ano yun? Yun, yung mga ganun. Kasama yun. Okay, sige, Hindi huhulihin din yung mga nasusunog. Parang biglang gumalaw yung camera. Mukhang marami na tayo dito napapag-usapan. Nasasagasaan, ano. Siguro, baka, parang lagi tayong bitin pagkasama natin si Atty. Sheila. Parang, mukhang talagang kailangan kasama na natin to para masarap ang ating umaga. At marami tayong napapag-usapan. Siguro, bigyan natin si Atty. Sheila ng pagkakataon na kumbaga may pumating muli at magbigay pa ng mga magagandang panghuling opinion para sa Sabadong ito sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mangingisda at saka sa mga magsasaka, at saka sa lahat ng sektor na naniniwalang may pag-asa pa ang Pilipinas. Sa ating pong lahat ng mga kasama sa kalikasan, ang ating pong pagtatanggol sa kalikasan ay hindi lamang po ito basta mahal natin ang puno, mahal natin ang isda, mahal po natin ang mga ibon, kundi ang mahal po natin yung ating kapwa. Sapagkat sa pagkakaubos po ng mga puno, sa pagkakaubos po ng dagat, ay nawawalan din po ng hanap buhay ang ating mga magsasaka, ang ating po mga mangingisda. Kaya po yung pagtulong natin sa pagprotekta sa kalikasan ay bilang pagpapakita natin na mahal po natin ang ating kapwa, sapagkat ayaw naman natin na mawalan ng hanap buhay, ng kakain ng ating mga mangingisda, mga magsasaka. At syempre, tuloy-tuloy po yung ating pagsuporta sa mga mangingisda, yung mga magsasaka po natin. At maganda nga kung siguro ay tuloy-tuloy din yung ating pagkasama dito sa Kamalig, At syempre, kung ako iimbitahan ulit ninyo, at mapapag-usapan pa natin yung mga tips o kung may mga tanong sila. Gagawin ka na namin regular talent dito. Kung ano pa po ang gusto ko, usaping legal. Basta wag mo lang kami sisigilin. Usaping legal na pwede natin pag-usapan. Sapagkat ito po ang magagabay sa atin. At syempre, malaki po ang pag-asa ng Pilipinas sa kabila ng mga nangyayari na disaster. Sapagkat ang mahalaga lang sa atin yung kahandaan para ma-mitigate natin ang mga epekto nito. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga at maraming salamat sa ating mga kasama dito sa Tanim TV. Napakaganda po ng mga binitiwan na mga wisdom, mga pananaw ng ating pong abogada na tagapagtanggol ng kalikasan, si Atty. Sheila De Leon. Alam niyo po, talagang madalang na rin madalang pa sa patak ng ulan ang mga kababaihan na may ganitong tapang. Pero sa ngayon po, marami sa Pilipinas, na nasa mga iba pang tanggapan, ang mga babae. Tama po, ay malapit na ang Marso. Na-highlight natin
ang mga kababaihan kung ano yung kanilang nagagawa at kung ano yung pwede pa nilang gawin. Mukhang nanganganib na ang mga kalalakihan, Kuya Gati. Balanse lang po, balanse. Kaya, Balanse. kaya kung titignan natin sa ganung pananaw, eh mukhang kung babalansin natin, talagang malaki ang papel ng kababaihan sa ating lipunan. Yung mga lalaki, nauubos na rin eh. Yung mga lalaki, Iba na sila ng ano sa buhay eh. bagaman kung ano man yung pinipili nila, anong tawag dito? Biglang nawala ako sa editorial, Kuya Bibot. Ano man ang Ngayon gender, po, no? kung ano man yan. Gender ano? na gusto nila. Napakahalaga, ito lang po yung ating iiwan na kaunting sana yung mantig sa inyong puso. Pag-usapan po natin yung puso kasi Valentine's Day po eh. Ang puso po ay simbolo ng pag-asa. Katulad ng sinabi ni Atty. Sheila, habang tayo po ay may masidhing damdamin sa ating puso na natitira, ano po? Na pinipintig nito ang katotohanan ng pagiging patas sa paglilingkod at sa pagbibigay ng tamang serbisyo, gawain, bukasyon, kung ano pa man ang iyong tawag diyan, eh patuloy po tayo na mamamayagpag bilang Pilipino, bilang taga-Bundok Peninsula, ano po, bilang taga-Quezon, Quezonian, ano po, darating ang panahon, ang ating mga pangarap ay tatamasahin ng ating pinag-aalayan ng mga susunod na henerasyon. Magandang umaga po. At hanggang dito na lamang muli. Gising na! Aning TV na!